kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, unang araw ng buwan ng Mayo, at atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Jose bilang manggagawa. At sa atin pong narinig na pahayag na mabuting balita mula kay San Mateo ay ipinakilala si Jesus bilang anak ng isang karpintero. Hindi naman po nakalagay dito na karpintero lang, kundi ang sinasabi ng mga tao ay di ba't siya ang anak at ito ay anak ng karpintero. So nawa mas tingnan natin at magnilayan mabuti na kung paano natin dapat pinararangalan, pinahalagahan ang mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Ang pagiging karpintero ay isang talento. Hindi po madali o hindi basta-basta yung mag-ukit ka mula sa kahoy, makagawa ka ng mga materyales, yung mga upuan natin, yung mga imahin, o kung ano pa man. Talagang skills, talagang bibihira ang may ganyaang talento. Pero sa pamantayan ng tao, karpentero lang ay medyo mababang uri ng hanap buhay, mababang uri na kinabibilangan ng mga tao kapag ganito ang trabaho. Kasi ang noon talagang kailangan ay mayaman ka, mayroon kang mga taniman, mayroon kang mga ubasan, at malaki ang bahay mo. Ganon ang paningin ng mga tao noon, magpasa hanggang ngayon. Hindi po nakadepende dun sa status o kaya naman sa uri ng pangalan ng trabaho, kundi kung paano mo binibigyan ng pagpapahalaga at respeto ang iyong ginagawa. Kahit ano pa yan. Kasi kung tutusin, lagi natin itong napapagnilayan, bakit sa isang karpentero na mababa ang tingin ng mga tao, ang pinili ng Diyos para maging ama ni Jesus? Bakit karpentero lang? Pero ulitin ko po, hindi ito karpentero lang. Kasi malaki ang ginampanan ni Jose sa buhay ni Jesus. Kung paano siya matutong kumilos, paano siya matutong magtrabaho din. Yan ay contribution ni San Jose para din sa ating mga ginagawa o sa ating pananampalataya. Kaya sana po sa puntong ito ay
tingnan natin kung ano ba nagiging pag-uugali natin sa ating mga ginagawa. Sa mga trabaho na lang mismo. Marami sa atin ang pag nagdarasal, humihingi ng trabaho. Pag nagkaroon naman na ng trabaho, pababayaan ng trabaho. Pag nagkaroon na ng trabaho, hindi ibibigay yung kanyang 100% na pwedeng ibigay para mas umunlad. Kasi, di ba, kapag ang isang tao nagtatrabaho, nagkakaroon siya ng dangal. Pag naghahanap buhay, lalo na pag kumikita na, nagkakaroon siya ng respeto o kaya naman yung pagtingin sa sarili, tumataas din. Kesa doon sa nakatambay, kesa doon sa wala kang ginagawa. Kaya nga ngayon, sa atin din pong narinig na unang pagbasa, hindi lang tayo basta nagtatrabaho. Kaya nga sabi dito, matapos lalangin ng Diyos ang lahat, sa buong daigdig, naglaan siya ng isang araw upang mamahinga. Matapos niyang ipamahala sa mga tao ang lahat, nagpahinga siya. So, yung trabaho o paggawa, mayroon din pong kaakibat na pagpapahinga. At sa pagpapahinga natin, doon natin inilalaan naman ang pagpapasalamat sa buong linggo, sa 6 na araw na paghahanap buhay at pagtatrabaho, deserve ng bawat isa, lalo na ng mga napagod, ang magpahinga. Kasi kung Lunes hanggang Linggo, magtatrabaho ka na para bang wala ka ng pahinga, parang nandoon tayo sa punto na alipin na tayo ng ating trabaho. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na para maging alipin. Katiwala nga tayo Bilang katiwala, hindi naman tayo pinahihirapan na inaabuso ng Diyos. Ang tao ang kadalasang umaabuso ng kanyang sarili. Minsan po, kapag yung trabaho ng magulang, halimbawa po, maganda po na mapagnilayan ito. Kapag ang trabaho ng mga magulang ay simple lang, mas may oras ka sa iyong mga anak. Mas natututukan mo ang iyong mga anak. Pero kapag ang trabaho mo talagang nagdidemand, nagdidemand ng napakaraming oras, nakukompromise ang oras mo sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa iyong mga anak. At hindi mo namamalayan, nakukompromise din ang iyong kalusugan. Kaya trabaho ka ng trabaho, pag wala ka ng lakas, wala ka ng silbi sa kumpanya. Kaya mas maging matalino, mas maging mapanuri. Kasi mamamatay ka, ang kumpanya hahanap lang ng kapalit. Pero ano yung mga na-compromise natin? Ano yung mga nawala sa atin? Magtrabaho ka kasi nararapat yun. Lalo na sa mga tatay, lalo na sa mga kalalakihan, responsibilidad ng lalaki yan sa tahanan ang mag-provide. Pero hindi sinasabi na pabayaan mo ang iyong pamilya, pabayaan mo ang iyong sarili, lalong-lalo na pabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Ikaw ang sasandalan. Kung ano man, minsan talaga ding nasa pag-uugali din talaga, Kahit na karpentero ka lang sa tingin ng mga tao, kahit na vendor ka lang sa tingin ng mga tao, o driver ka lang sa tingin ng mga tao, mas magkaroon ka rin nawa ng oras sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa ating Panginoon. Amen?